Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas, shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Walang alinlangan si Aaron na kung may masabi siyang mali, magpapakamatay pa nga si Ye Gotcheng sa mismong lugar. Gayunpaman, hindi natatakot si Aaron sa kamatayan o banta sa kanya, ngunit hindi lang siya makahanap ng dahilan para magpaliwanag. Tumango, oo. Nang marinig ito, ngumiti si Ye Gotcheng nang may kasiyahan, tumingin kay Qin Shuang, nagpakita ng ngiti na sa tingin niya ay napakagwapo, at nagsabi, Ate Qin Shuang, okay ka lang. Tahimik na tumingin si Qin Shuang kay Aaron, nakaramdam ng kaunting komplikado, ngayon lang, hindi ba iniligtas ni Aaron ang kanyang sarili? Paano nanggagaling ang energy ball na iyon kay Ye Gotcheng? Gayunpaman, ang isa ay umamin at ang isa ay hindi itinanggi. Maaari lamang aminin ni Qin Shuang bilang isang katotohanan. Higit pa rito, kahit na mali ang sinabi ni Ye Gotcheng, ang Aaron ay walang lakas ng loob na aminin ito, na malaki rin ang diskwento sa puso ni Qin Shuang. Sa pag-iisip nito, sadyang ngumiti siya kay Ye Gotcheng, mas maganda pagkatapos ng pagkukondisyon sa loob ng ilang panahon. Dahil ikaw ang nagligtas sa amin, maraming salamat. Siya nga pala, kamusta ka dito? Haha, ilang buwan na lang, entrance exam na natin. Gusto kong pagbutihin ang mga accomplishments ko, kaya pumunta ako sa Sefeng para manghuli ng Ling Chong, pero hindi ko inaasahan na makikita kita, younger martial sister. I was in a magmadali, kaya tinulungan kita noong una, gusto kong sundan ka ng mabilis, ngunit ang malaking kabayong lumilipad ay sa palagay ko ay malayo ka rito kapag tayo ay naghahabol sa iyo tumatawa. Si Qin Shuang ay kasing ganda ng langit, at ang kanyang talento ay namumukod-tangi. Siya ang dream lover ng bawat nihilist na disipulo. Si Ye Gotcheng ay walang pagbubukod. Nagtrabaho siya ng husto para kay Qin Shuang sa mga nakaraang taon. Ngunit, sa paglipas ng mga taon, ang kanyang mga pagkakataon ay hindi masyadong maganda. Sa pagkakataong ito, si Qin Shuang ay inatake ng lumilipad na kabayo. Para kang Gotcheng, ito ay gantimpala ng Diyos. He is really here to catch Ling Chong today, but the second half is fictional. Kahit kailan ay hindi pa siya nakagalaw. Sa kabaligtaran, nang makita si Qin Shuang na umatras ng malaking kabayong lumilipad, pinili niyang umatras. Napakalakas na gintong hayop, kahit na pumunta siya upang tulungan si Qin Shuang, hindi ito makakatulong. Sa kabaligtaran, malamang nakalagka rin siya pababa. Kaya naman malamig na siyang nanonood. Nang siya ay bamantong hininga na si Qin Shuang ay malapit nang mawala ang kanyang halimuyak at jade, si Aaron, ang alipin, ay biglang sumugod palabas, at tinalo si Da Feima ng may malakas na enerhiya at matagumpay na nakatakas. Nagulat ito kay Ye Gotcheng. Paanong ang isang maliit na alipin ay magkakaroon ng gayong makapangyarihang kakayahan? Ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ang enerhiya na ito ay malinaw na hindi nihilistic. Sa kabaligtaran, ito ay higit na katulad ng sining ng maling pananampalataya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkataranta, nagbigay ng malamig na ngiti si Ye Gotcheng, kaya nang madilim na at umalis ang malaking Pegasus, nag-isip siya ng palusot at hinabol siya. Minsan, walang naniniwala sa katotohanan, at hindi madaling lokohin ang isang kasinungalingan, ngunit ang ganitong uri ng kalahating katotohanan ang pinakamahirap malaman. Inaasahan din niya na ang Aaron ay hindi ng ahas na pabulaanan, dahil maaari siyang kumapit sa kanya, at alam niya ito. Nang makitang napakapositibo at makatwiran ang sinabi niya, tumango si Qin Shuang at lubos na nagpapasalamat.
Maraming salamat. Bahagyang tumanggaw si Qin Shuang. Tuwang-tuwa si Ye Guocheng. Dati, laging malayo ang ugali ni Qin Shuang sa kanya. Ngayon, hindi bababa sa ito ay mas mahusay. Sulit ang paglalakbay na ito. You're welcome. It's my job. Nakangiting. Sabi ni Ye Guocheng. Hindi interesado si Han Sanchen sa drama ng pagkuha ng mga babae. Hindi rin siya interesado kay Qin Shuang. Bagamat halos hindi sinasadyang mahikayat siya ni Qin Shuang na tumaob ng ilang beses, ito ay pisikal na instinct lamang ng isang lalaki. Sa kanyang puso, laging nabubuhay si Ivory. By the way, babalik na tayo, oh. Hindi kinaya ni Aaron ang peking hitsura ni Ye Guocheng, at ang sabi niya sa oras na ito. Younger Marshall sister, bakit hindi tayo bumalik? Gabi na, at may malalaking lumilipad na kabayo sa paligid. Natatakot ako. Hindi nang ahas si Ye Guocheng na sabihin ang kanyang panloob na takot. Ngunit umiling si Qin Shuang. Para sa kanya, lumalabas siya na may kasamang mga alipin upang hulihin si Ling Chong, ngunit sa huli, siya ay bumalik na may mga pinsala at nabigo. Hindi niya kayang mawala ang ganitong klase ng tao. Siya ay isang tao na may simula at wakas. Matigas din ang ulo niya at may sariling prinsipyo. Bukod dito, palaging kailangang pumasa sa pagsubok na ito ang Aaron. Bagamat napatunayan ni Ye Guocheng na iniligtas lang niya ang kanyang sarili, hindi may kakailan na malayo na rin ang naitakbo ng Aaron sa kanyang sarili. Bagamat kaya pa niya ang mga aliping iyon, at least tapat ang alipin. Pangalawa, si Qin Shuang ay mayroon ding sariling mga iniisip. Tulad ni Ye Guocheng, magsisimula na ang entrance competition. Ang sino mang maaaring manalo ng mahusay na mga resulta sa kompetisyon ay magiging alagad ng pinuno. Sa oras na iyon, hindi lamang ang magiging pinuno ng Nihilismo, kundi pati na rin ang hand-in-hand transmission ng Leader Master. Ang hinaharap ay may pag-asa. Pero nakababatang Marshall sister, ang katawan mo. Sinadya ni Ye Guocheng na magdahilan. Haha, nandito si Kuya Marshall brother Ye. Problema pa rin ba ang injury ni Kuya Marshall sister Qin Shuang? Sinabi ni Aaron sa oras na ito. Matiim na tinitigan ni Ye Guocheng si Aaron. Hindi niya talaga alam kung aling kaldero ang bubuksan. Sa lugar na ito kung saan may mga gintong hayop, hayaan siyang gamitin ang kanyang enerhiya upang pagalingin si Qin Shuang. Paano kung nasa panganib siya? Totoong gusto niya si Qin Shuang, ngunit hindi niya maitataya ang sarili niyang buhay at kinabukasan. Panalo ang kagandahan at kinabukasan. Yun ang gusto niya. Napahiya si Ye Guocheng. Tumingin siya kay Qin Shuang at tumangala sa kanyang sarili. Pinagalitan niya si Aaron sa kanyang puso at ngumiti, sigurado iyan. Sa aking mga nagawa, ang minor injury ni Qin Shuang ay wala. Sa pamamagitan nito, malumanay na dinadala ni Ye Guocheng ang kanyang enerhiya at sinimulang pagalingin si Qin Shuang. Aaron disdained upang ngumiti at hayaan kang fucking magpanggap na pilitin. Ito ay isang presyo na babayaran. Kinaumagahan, nagising si Qin Shuang. Nagdala si Han Sanchen ng tubig para mapawi ang kanyang uhaw. Simula kagabi, nakaupo pa rin siya hanggang ngayon. Qin Shuang bahagyang liwanag mababaw lumitaw lubhang banayad, hamog na nagyelo at magandang mukha ngayon na ibalik ng maraming dugo. Tiningnan ni Aaron ang maliit na marka ng tubig sa kanyang mga labi at talagang gustong matikman ito. Nga pala, nasaan ang iyong nakatatandang Marshall brother na si Guocheng? Tumingin si Qin Shuang sa paligid at nagtanong. Sinabi ni Aaron na ito ay isang panunuya. Kagabi, ang taong sakam, ay tumakas sa kalagitnaan ng gabi. O, sinabi ni Kuya Marshall brother Guocheng kagabi na tinawag siya ng master pabalik sa tuktok, kaya bumalik siya sa kalagitnaan ng gabi. Han 3,000 balat ng ngiti karne huwag ngumiti ng paraan. Malinaw na alam ng taong iyon na may mga gintong halimaw sa malapit, at hindi siya nang ahas na manatili ng mahabang panahon. Bilang karagdagan, gumugol siya ng maraming enerhiya upang pagalingin si Qin Shuang, kaya nabalitaan niyang kailangan ni Qin Shuang na patuloy na maghanap ng mga kakaibang halimaw at tumakas, sa kaso ng anumang malalaking bagay, hindi katumbas ng halaga ang mawala ang iyong buhay, hindi gaanong nag-isip si Qin Shuang, tumango, okay, magpatuloy tayo, tumango si Aaron, at sa mga hakbang ni Qin Shuang, umalis siya sa bukal at mabagal na naglakad patungo sa mas malalim na kagubatan, hindi nila alam na may higit pang panganib doon, naghihintay sa kanila. Sa daan pasulong, halos kalahating araw na paglalakbay,
Ang buong paligid ay natatakpan ng mga makakapal na dahon, lahat ng mata, itim. Mag-ingat ka. Pinaalalahanan siya ni Qin Shuang na nararamdaman na niya ang pagbabago-bago ng enerhiya sa malapit. Tumango si Aaron, pumwesto sa likod ni Qin Shuang at tumingin sa paligid. Hindi. Si Qin Shuang ay bumigkas ng isang hindi maisip na magaan na awit, at pagkatapos ay direktang itinaas ang espada. Looking at her posture, Aaron is very nervous, di ba? May nakilala siyang big boss. Good luck ba ito o malas? Sa oras na ito, ang mga damo sa kanilang paligid ay malumanay na gumagalaw, at isang kaluskos ang nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang Aaron ay nalito, at si Qin Shuang ay nalilito din. Daan-daang kakaibang mga hayop ang nakapalibot sa kanila sa anyo ng mga bilog. Ang mata, ang unicorn, ang langit koy, ang sagradong hangin. Halos manlumo si Qin Shuang. Ano ang naabutan nila? Naglakad ka ba sa lumang kuweba ng kakaibang hayop? Bakit lahat ng dilaw na hayop? Single pick dilaw na antas, Qin Frost ay may ganitong kumpiyansa, ngunit isang pumili ng isang grupo, tanga alam din ang resulta. Ang hindi alam ni Qin Shuang ay talagang maswerte sila, maswerte sa malaking eksena ng kakaibang hayop na nagpoprotekta sa Dharma. Patayin sila. Sa oras na ito, nakatayo sa tuktok ng lahat ng mga hayop ay isang puting buhok na lalaki, ang pinakamalaking chimpanzee Aaron na nakita kailanman. Buddha Soundstone Monkey. Nagulat si Qin Shuang at nawalan ng boses. Ito ang pinakamataas na gintong hayop, hindi banggitin ang 4 na taluktok. Kahit na ang buong nihilism ay hindi maaaring magkaroon ng higit sa 4 na gintong hayop, ngunit ngayon, ang dalawa ay napakahusay na sila ay direktang nakabangga sa isa't isa. Bukod dito, naglalaman din ito ng pinakamalakas. Gusto lang ni Qin Shuang na makahuli ng mas magandang dilaw na halimaw at makakuha ng Aaron na tansong halimaw. Bakit ang hirap? Sa dagandong ng malaking unggoy, agad silang tinamaan ng daan-daang kakaibang hayop. Ang Aaron ay nakaramdam ng pait. Kakapantay lang ng isang alon, muling tumaas ang isa pang alon. Paanong napakahirap mabuhay sa mundo ng lahat ng direksyon. Pagkatapos ng isang gabing pagpapagaling, halos bumawi na ang kakayahan ni Qin Shuang sa pakikipaglaban. Sa harap ng mga nagmamadaling hayop, alam ni Aaron na siya ay nahihirapan. Ngunit sa harap ng Qin Shuang upang ilantad ang kanyang tiyanyin kasanayan, Aaron mas mababa kaysa sa isang huling paraan, ay hindi nais na maging ganito. Ginamit niya ito noon, dahil nasa panganib si Qin Shuang sa oras na iyon. O bitawan mo siya, tara na. Hindi pa nagsasalita si Aaron. Si Qin Shuang ay malamig na umiinom sa hangin. Ang Aaron ay nag-aalangan. Ang pagtakbo ay hindi niya sariling estilo. Ang pag-iwan sa isang babae na tumakbo, hindi maibabawas ni Aaron ang kanyang dignidad. Nang mag-alinlangan siya, lumapag na si Qin Shuang sa kanyang harapan. Nang hindi naghihintay na magsalita si Aaron, binanggit niya ang kanyang mga damit at inaalis siya. Gustong sabihin ni Aaron na gagawin niya, ngunit hindi siya binigyan ni Qin Shuang ng pagkakataon. Sa pagbabalik tanaw, lahat ng uri ng hayop ay baliw na humahabol sa likod. At pagkatapos ay tumingin sa harap, sa kalsada sa unahan, at biglang lumitaw ang maraming kakaibang mga hayop. May mga humahabol sa likod at mga humaharang sa harap. Sa kritikal na sandali, ang malaking puting unggoy ay biglang umungal, at isang malaking hanging pader ang agad na bumuhos sa kanyang bibig, at lumawak ng higit pa. Bang! Si Qin Shuang, tulad ng isang sirang pakpak na eroplano, ay nahulog sa lupa sa sandaling nataman ng sound wall. Nakaharap sa Stone Monkey, walang pakialam si Qin Shuang. Bumangon siya at inatake ang batong. Unggoy, laminggalinga si Aaron, napapaligiran ng lahat ng uri ng kakaibang hayop, isa-isa, tila mababalatan ang Aaron. Ngunit sinabi sa kanya ng maraming taon ng karanasan na huwag magpanik. Siya ay mabilis na naghahanap ng isang pambihirang tagumpay, sa lalong madaling panahon, siya ay tumutok sa isang malaking batong kuweba sa likod ng mga hayop. Ang kuweba ay madaling ipagtanggol ngunit mahirap salakayin. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa dalawang tao. Bagamat malapit na silang mamatay, may pagkakataon silang maghintay para sa tulong ng mga disipulong si Feng. Pagtingin sa langit, natalo na si Qin Shuang, napakabilis ng atake ng unggoy na bato. Ilang round na lang, Qin Shuang muli, nasugatan. Kuya Marshall sister, Jan.
Ang Aaron ay tumawag at lihim na ginamit ang mga kasanayan ng nihilismo. Kasabay nito, ginamit niya ang enerhiya ng Chaninshio para dumiretso sa kabilang bahagi ng kuweba, pumatay at lumusot. Sa likod niya ay ang base camp para bantayan ng mga kakaibang hayop. Isang grupo ng mga kakaibang hayop ang bumuhos at binitay ang 2 tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon ang direksyon ng pagtakbo ng 2 taong ito. Ang kanilang depensa ay mahina, at ang Han 3,000 tao ay nagulat. Ang kakaibang mga hayop ay hindi gaanong sumasalamin, na Han 3,000 ay hinayla ang landing Chinshuang desperadong tumakbo sa yungib. Tama na. Kaway ng kanyang malaking kamay, tumayo ang batong unggoy 100 metro ang layo mula sa kuweba at pinahinto ang pagtugis ng mga hayop. Kung gusto nilang pumasok sa kuweba, hayaan mo sila. Sa tamang panahon, makakapaghanda sila ng hapunan para sa hari ng mga hayop. Sabi ng batong unggoy na may malamig na ngiti. Ngunit ang hari ng unggoy at ang hari ng hayop ay malapit ng ipanganak. Hindi ba niya magagawang talunin ang 2 taong iyon? Isang attendant, nag-aalala sa oras na ito. Huwag kang mag-alala. Sa 2 lalaki, may mga kasanayan ang babae, ngunit ngayon lang siya nagmamadaling tumakas, kaya napatay siya ng aking 5 lasong palad at hindi na nabuhay ng matagal. Ang lalaki naman, siya, ay walang kabuluhan maliban sa pagtakbo ng mabilis at hindi nagdulot ng anumang banta sa hari ng mga hayop. Ang tiwala sa malamig na boses ng Stone Monkey. At huwag mong kakalimutan, bagamat mahina ang hari ng mga hayop noong ipinanganak siya, mayroon pa ring 4 na bodyguards doon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.